Hi guys, for today's video ay mag-a-update pa rin tayo sa aking bukol. As I said guys, sa mga last video ko na matagal ko na itong dala-dala. Parang alaga ko na to eh. Since 2003 pa. So, napakarami ko ng experience o napagdaanan about this. Gusto kong i-share na tulad kong may bukol, cyst o cancer. Baka makatulong kayo, makakuha kayo ng ideas. Madaming nagtatanong sa akin, hindi lang dito sa YouTube, mga friends ko dito sa amin at sa mga bago kong kakilala, bakit hindi raw ako nagpa-opera o nagpa-check up man lang. Yes guys, meron naman talagang libre o meron talagang ibang paraan kung willing lang talaga ako magpa-check up or magpa-opera. Kaya ito ang mga dahilan guys. Number 1 guys is magastos. Yes, magastos talaga guys kahit meron pang libre dyan. Sa mga laboratory, talagang gagastos tayo. Number 2 guys is it takes too much time. Dito sa aming lugar guys, walang espesyalista about sa mga bukol-bukol. Kailangan pupunta kami ng Bacolod City, 2 hours ang biyahe, or sa Cebu, sasakay pa kami ng barko, more than 5 hours yata o 3 hours ang biyahe. Alam naman natin pag magpa-check up, madaming mga laboratory test ang gagawin. Like mammogram, biopsy. Sa biopsy pa lang guys, ako, hindi ko talaga kaya yan. Ano kasi yung pain tolerance. Mahina ako sa, pag makaramdam ako ng sakit, parang hindi ko talaga kaya. Noon nga, pag sasakit yung puson ko, pag meron ako, minsan mahihimatay ako. Ano na kaya pag biopsy? Kasi alam ko masakit yun at saka madaming nagsasabing masakit yun. Kukunan yung bukol mo ng laman. Doon itutusok yung karayom. Tapos kukunan ng laman. Napakasakit daw. And after that, sa mga laboratory test, pabalik-balikin ka pa nila kasi hindi naman yan agad makukuha yung result. So, talagang gagastos ako pag gagawin kong magpa-check up. I think guys, mas malakas pa ang loob ko kaysa pain tolerance. Kasi para sa akin guys, ang cancer hindi nakakamatay agad. Huwag nyo lang akong gayahin guys ha. Ito ay para lang sa akin. Sa halip guys, pag-aralan nyo ang sakit nyo. Mag-research kayo. Marami naman sa YouTube, sa Facebook, at saka kung ano ang tinitake nyo na herbal. Obserbahan nyo kung ano ang nararamdaman nyo sa pag-inom. As I said always na pahiyang-hiyang ang mga herbal. Hindi lahat ng herbal na hiyang tayo. Meron ding hindi tayo hiyang like me. Sa palagay ko, hindi ako hiyang sa guyabano leaves kasi pakiramdam ko talaga bumibigat yung bukol ko. Yun ang nararamdaman ko. Kaya mag-stop ako. Minsan iinom ako, minsan hindi. Parang inaano ko lang yung malunggay at saka guyabano. Minsan malunggay, minsan guyabano leaves. So gusto ko lang iparating sa inyo guys, huwag kayong paghinaan ng loob. Sa halip ay pag-aralan. Research. At saka pagdadasal. At huwag matakot i-share yung sakit mo. Share to your friends, sa mga kakilala mo. Kasi mayroon kaming sang makukuhang mga advice, mga paraan. Sa tuwing i-share mo, mayroon silang maaanbag. Be aware lang sa mga taong negative mag-isip. Kasi yun talaga ang ginagawa ko guys. Hindi ako natatakot i-share sa mga kakilala ko kahit bago kong kakilala. Ganon ako talaga. Sinishare ko. Tapos, nakikinig din ako sa mga advice nila. Tapos, hindi ko naman sinusubukan. Pinag-aralan ko lang.
Tapos kung sa tingin ko ay nakakatulong, diyan na ako susubukan ko. Pero pag-aralan ko muna. Sa ngayon guys, hindi naman masakit yung bukol ko. Hindi rin kumikirot, hindi rin makati. Pero pag napapawisan ko, medyo kakati siya. Nasa healing process yata ito guys. Pero sumubok ako ng guyabano wine. Nakakalahati lang ako sa bote. Nag-stop na rin ako kasi bibigat talaga yung bukol ko. Ito siya guys. Kay Doc Ato ito na product. Pero sa FB ko lang to nakita. Legit naman siguro to pero hindi talaga ako hiyang sa guyabano. Tapos nagtry din akong kumain ng fruits ng guyabano. Ganon din ang nararamdaman ko. Kayo, nakatry ba kayo guys ng guyabano? Anong pakiramdam nyo? Kasi sa akin talaga bumibigat talaga ang bukol ko sa guyabano. Hindi talaga yata ako hiyang. Kaya paminsan-minsan na lang. Tapos sa Google is anti-cancer talaga siya. Nakakatulong talaga siya sa mga breast cancer. Pero ewan ko ba't ganun ang nararamdaman ko. Paki-share naman guys kung sino sa inyo ang nakatry ng mga guyabano leaves, guyabano wine, or ganito. May kamahalan lang ito guys. This is, I bought this 1 for dala na ang shipping. Pa-comment naman sa baba guys kung sinong nakatry ng guyabano leaves or mga guyabano fruits, guyabano wine, kung ano ang nararamdaman nyo guys. Kasi sabi ng nabilhan ko nito is body reaction lang daw. Tapos sa katagalan ng pag-inom, matutunaw yung bukol. Pero parang natakot ako kasi mabigat talaga. Mabigat sa pakiramdam ko. Sa ngayon guys, ganun pa rin ang size ng bukol ko. Pero hindi siya masakit, hindi siya kumikirot. Hindi rin masakit ang likod ko kasi usually daw pag nagiging cancer na, sasakit daw yung likod. Pero sa awa ng Panginoon, hindi masakit yung likod ko. Yun lang yung size niya. Yun lang ang problema talaga. Malaki na siya. Nabalot na ang buong buong breast ko. Na gusto ko sana ay matunaw na kasi I'm not comfortable talaga guys sa mga kinikilos ko. Sa gabal talaga siya. Pag yuyuko ka, kahit anong kunting binibit-bit mo lang yung medyo mabigat, mag-interact agad siya. Parang ayaw niyang mag-ano ka ng mabigat. Kikilos ka ng mga ano-ano dyan. Gusto niya talaga, nakaupo lang ako. Wala akong ginagawa. Iwan ko, napaka-sensitive na talaga niya ngayon guys. Kaya, hindi na lang ako kumikilos masyado. Hindi na ako naglalaba. Hindi na. Pag bibili kami sa palengke, ang magdadala ng mga yung asawa ko. Kasi nararamdaman ko pag magbitbit lang ako ng kahit hindi naman masyado kabigat, parang mag-interact siya. Tapos, stress guys. Pag magalit ako, parang na-feel ko talaga na parang gumanon siya. Kasi hindi ko maiwasan dito sa bahay. Minsan yung apo ko, medyo may katigasan ng ulo. Kaya, mag-ano talaga ako. Magalit ako. Yun talagang iniiwasan ko, yung stress, pagkain na bawal. Alam nyo sa pagkain, ay nako, kahit yung yung vinegar, feel ko din parang bawal din sa sa bukol. At saka yung root crops, yun pa naman ang pampalit ko sa sa rice, sa bigas o kanin. Yun ang pamalit ko sana, pero nag-stop na lang ako kasi parang gagaya siya sa root crops. Like kamote, 'di ba? Dadami yan sa
pag magsimula na siyang mangunod or magbunga, dadami siya. Parang gumagaya siya, parang may ano yun, kasamang superstitious belief. Meron ding nagsabi sa akin na ah, manggagamot na bawal talaga mga rock crops kasi parang gagaya siya. Like gabi. Yung gabi is makati, tapos dadami yung ano niya, mga unod niya pag magsimula na, makalat-kalat na sa lupa yung unod niya. Kaya ganun. Ngayon lang ako na nakaramdam guys na parang bawal din. Kaya nag-stop na lang ako kasi ako din ang mag-suffer pag hindi ako mag-stop. So guys, ito lang muna for today's video. Kasi medyo mababa na. Update ko lang kayo ulit pag meron ng yung bukol ko. Thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe and comment below guys kung sinong nakatry ng guyabano leaves. Paki-comment yung nararamdaman nyo guys. Kasi pag totoo to na body reaction lang, i-continue ko pag inom ng guyabano leaves. Maraming salamat po.